Yan, welcome back sa ating channel mga kapins. Today is September 5, 2023 and I am celebrating my 1 year. So, naka 1 year na ako sa pinagtatrabahoan ko, Sam's Pizza. Yan, Sam's Pizza dito sa Bedford, Nova Scotia mga kapins. Yun mga kapins, intro muna tayo mga kapins. So yun mga kapins, so pupunta tayo sa work and papakita ko sa inyo paano pumunta doon. And kwentuhan tayo ng konti kung ano yung nangyari for the past year, no? Kasi 1 year na tayo sa Sam's Pizza and mag-celebrate naman tayo ng konti. So celebrate, no? Kasi nga naka 1 year. Okay mga kapins, samahan nyo ako and itutur ko kayo papunta doon sa work namin, work ko. So yun, so mag-virtual tour ko kayo mamaya magmula dito sa bahay papuntang work. So approximately 15 minutes. So ngayon ay 9:24 in the morning. Yan, September 5, 2023 and dito pa rin tayo sa Halifax, Nova Scotia, Canada mga kapins. So yan, so biniprint lang natin yung sasakyan. And yon mga kapins, no? Last hura last leg na ng summer dito sa Canada and pag nag-fall na, yan, medyo malamig na. So ngayon may chance pa tayo naka t-shirt lang. Although nagdadala rin tayo ng hoodie jacket. Hoodie para medyo mainit ang ating katawan. Kasi pagka lumalabas ako ng gabi, pag 9 o'clock, medyo malamig na. So yun, sige mga kapins, alis na tayo, kwentuhan tayo habang nagda-drive. Pero syempre alam nyo naman, eyes on the road, di ba? Yan. So 9:25 in the morning, yan, sunny siya and hopefully ma-enjoy nyo yung video na to or vlog na to papunta sa work. So yun, pakita ko sa inyo yung mga kapits, yung ano, yung ating yan, yung kapitbahay, yun sa likod, yan. So dito pa rin tayo sa Halifax, Nova Scotia, specifically dito sa Sunnybrae Avenue. Yan, so yan, pakita ko sa inyo yung kabila. So yan mga kapis, dito tayo sa Joseph Howe Drive and papunta tayo ng Highway 102. So dito sa work ko, pwede akong dumaan sa inner roads, hindi sa highway. Pero mas matagal ng konti kasi ang maximum speed lang doon is 60. 50 to 60 lang. So dito, maximum speed is 100. Yan. So sana ma-enjoy nyo yung view mga kapins. For the next few months, ano na siya, iba na. Siyempre di mo na makikita na si haring araw, especially pagka winter. Ngayon ay summer pa, pero patapos na. Yan. So, yan, kwentuhan lang tayo. Naka 1 year na ako sa sa work and okay naman kahit pa paano is nag-enjoy naman tayo. So sa mga
mga bago nating subscriber, salamat sa inyo. And patuloy niyong isuporta si Pins TV. Kasi mag-update tayo from time to time or regularly. Mag-update po tayo. I-share tayo ng mga content na lahat ng patungkol dito, no? Especially dito sa Halifax, Nova Scotia, mga kapins. Yeah. So kung may mga tanong kayo, kayong may iyang mag-comment sa baba, no? So salamat din sa mga nanood ng aming vlog last time, yung gastos namin papunta rito. Yeah. Salamat sa mga nag-comment, mga positive comment, no? Yan. So yun, dito tayo ngayon sa Highway 102. Ito yung papuntang airport, papuntang northern part ng Nova Scotia. For example, pupunta ka ng PEI, New Brunswick, Newfoundland, yan, yung tatlong province na kasama sa Atlantic provinces. So yan, ito yung papunta rin ng airport po ito. So yun, ano pa ba ang pwede kong i-share sa inyo? Yun, sa work ko okay naman, saya naman tayo. Kahit solo-solo sa ship minsan, pero madalas charot. Ganun talaga ang buhay. Kailangan mag-adjust. Pero di ko rin nakalain na kahit pa paano, naka 1 year na rin na sa work. Vlog ko sa regarding sa work, yan, di ba, na vlog ko na siya. Hindi ko lang alam kung pwede akong payagan ng boss ko sa pagtutour sa sa Sam's Pizza. Yan, kwentuhan lang. Naalala ko last year, i-reminisce natin yung last year, no? Yung last year, yan, subukan naming sumakay ng bus ng fall to pa-winter. Kasi yung last part na ng winter or middle part ng winter winter season ng Canada, saka lang ako nakapag-drive itong Mazda 5. Kasi di ba yung lisensya ko kailangan ipasa yung actual driving. So yun. So dito exit 2 tayo, exit 2, papunta tayo ng Fairley Lake. Yung challenge dun pag wala kang sasakyan, pagka nag-bus ka, naabot ng sa kalahating oras. Kasi for example, mula sa bahay, 2 bus ang sasakyan ko. Compared dito sa sa car, 12 to 15 minutes nandun na ako sa work eh. So malaki yung masisave na time, no? Yun, malaki yung masisave na time pagka may car. Kasi dito hindi luxury yung car. So yung mga bago dyan, yun yung isipin nyo lagi. So ang tip lang, pag nasa Pinas pa kayo at may balak kayo mag-Canada, mga kapins, mag-enroll na kayo dyan ng at wala kayong idea or alam sa driving, mag-enroll na kayo dyan sa Pinas para alam nyo yung basic ng driving. Kasi pag dito kayo nag-enroll,
in demand ang ano dito eh, yung mga driving school. Kumbaga mahirap kang magpa-book. Kasi yung ang daming ano dito, tawag dito, nagda-driving school, estudyante. So diyan pa lang dapat magkaroon ka na ng license. Kasi pag dito mag class 7 ka, bibigyan ka ng license. Hindi ka pwedeng mag-drive hangga't hindi ka na solo, na wala kang class 5. Yung class 5 yung parang non-pro siya, na pwede ka na mag-drive mag-isa nasa Pinas, like sa Pinas. Pero pagka class 7 ka, parang kang student, hindi ka pwedeng mag-solo driving. So yun yung i-consider nyo lagi magpupunta kayo sa Canada, mga kapits. So yun yung challenge. Wala namang problema sa akin kasi may Philippine driver's license ako. So madali ako nakakuha ng class 5. Nung naipasa ko yung written exam, class 5 ka agad, pero R siya, may restricted. Ibig sabihin may kasama pa rin akong naka class 5 na hindi restricted yung license, yung parang yung aking driver instructor. So yun, so dito tayo ngayon sa Kearney Lake Road. Ayan. Ano pa ba ang challenge? Yun lang, sa pag winter naman, yun yung challenge. Talagang pagka nag-bus ka, lalakarin mo yung or mag-aantay ka sa may bus stop. Diba, yung bus stop walang waiting shed. Yun, sobrang lamig nun. Kahit double, triple yung mo, yung jacket saka winter gears, nagnanam pa rin yung mo, yung kamay mo, gano'n. So yun yung consider lagi. Dapat buo talaga yung loob mo, no? Pag nag-Canada ka. Hindi yung... Kasi ako nun, ang ko lang, kaya lang iba, but kumbaga, ako fighter no? Kumbaga, challenger. Kaya ng iba, ba't di ko kaya? So yun yung mantra ko dati. So sana kayo ganun din. Pero pag nandito ka na, ang dami mong maiisip na sana pala ginawa ko yun nung dati ako sa Pinas. Yan. Diba? Yun. Ano pa ba ang pwede kong share? Yan. Grateful lang kami kasi binigyan kami ng car ni boss. Pero syempre kahit binigay, pa rin siya, consider namin na pahiram lang sa kanya pa rin, para pag sinolo hindi masakit, di ba? Charot. Yun, kasi naawa siya nun pagka di ba may vlog nga ako dun sa papunta, yung bus, nagsumakay kami ng bus na anak ko papunta rito sa work. May vlog ako nun na matagal nga. So pag gumamit ka ng car, you save a lot of time, no? Siyempre, saka ano pa ba, pag nakasave ka lang ng maraming time, may chance kang magawa yung iba. Katulad ko, nag-edit pa ako pagka may time ako sa vlog para may ma-share ako sa inyo. So yan, malapit na tayo. So dito tayo sa halos sa West Bedford, dito sa Nova Scotia, mga kapits. Tayo sa roundabout. Ang Larry Utek, isa sa alam ko pinakamaraming roundabout roundabout na
sa buong kahabaan ng Lario dito sa Halifax. Hindi ko lang alam kung comment down below mga kapins kung may nakita kayong isang makahabang daan na karamihan roundabout or circle or rotonda. Yan, pakita ko sa inyo yung harapan ng pakita ko sa inyo yung harapan. So yun, dyan ako nag-work mga kapitsa. Yan. So kung malapit kayo dito sa Bedford, sa West Bedford yan, visit kayo dito. Diyan ako lagi. Pakita ko lang yung surroundings mga kapins. So yan. So may apartment dyan. Yan. Yan. O, diba? Yan. Ito yung parking area. Dun sa likod. So yan. O, diba? Yan yung, ito yung Brookline Plaza. Alright. Yun, ngayon ay 9:35. 9:39 pala, sorry. 9:39 in the morning. So, kanina umalis tayo 9:24. So yun, 15 minutes nga pala tayong nagbiyahe. Mga kapins. So, yun. Salamat sa inyong pagsama sa akin, no, mga kapins. And sa mga gustong mag-Canada, ang payo ko lang kung anumang pathway yan, samahan nyo lagi ng dasal kasi at the end of the day si immigration officer, yung kanyang paano niya i-handle yung papers nyo, siya yung huling mag-a-approve kung approve yung visa nyo, di ba? So yun muna ang i-focus nyo kung nasa Pinas kayo o nasa ibang lugar, sa ibang bansa bago mag-Canada. So marami naman, may DIY, may consultancy, may agency na dapat gawin, and mag-research muna kayo. Research. And physically, mentally, emotionally, and financially ready po kayo. Kasi pag nandito na kayo, mahirap na, although madali lang naman umuwi kung gusto nyo umuwi, pero siyempre yung path na gusto nyong tahakin, isa lang naman ang natin, di ba? Ang ating goal or gusto nating ma-achieve, di ba? Gumanda ang buhay, simple lang naman, di ba? Hindi naman masyadong mayaman. Yung lang, kaganda ang buhay natin compare natin sa dating buhay natin, di ba? So yun mga kapins. Nagdrama tuloy yung dulo. So yun, sana na-inspire ulit kayo sa ginagawa ni Pins TV sa kanyang mga content. And ngayon nga yung content natin yung from bahay to work. So yun, salamat sa inyo and see you on the next one or next vlog. And huwag kalimutan yung hashtag Pins TV, hashtag Pinoy Nova Scotia, hashtag sharing is helping, and hashtag Philippines Know. Kasi syempre ang aking target market na sinasabi, yung aking target na gustong tulungan, i-share yung mga experience, information regarding to sa Canada, ay syempre tayong mga Pinoy, di ba? Yun lang mga kapin, salamat, bye bye.